Jonah chapter 1 to 17. Hinihiling ko po na tayo po ay tumayong lahat at babasahin po natin ang, okay, sa English po, ako hindi marunong ng Tagalog eh. Okay, purihin ng Panginoon. Basahin po natin, sabay-sabay po tayo para magkaroon tayo ng idea sa ating pag-uusapan ngayon. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Sumabay po kayo sa akin. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and he headed for Tarsus. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarsus to flee from the Lord. Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. All the sailors were afraid, and each cried out to his own God, and they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep. The captain went to him and said, "How can you sleep? Get up and call on your God. Maybe he will take notice of us and he will not perish." Then the sailors said to each other, "Come, let us cast lots to find out who is responsible for this calamity." They cast lots, and the lot fell on Jonah. So they asked him, "Tell us who is responsible for making all this trouble for us. What do you do? Where do you come from? What is your country? From what people are you?" He answered, "I am a Hebrew, and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land." This terrified them, and they asked, "What have you done?" They knew he was running away from the Lord, because he had already told them so. The sea was getting rougher and rougher. So they asked him, "What should we do to you to make the sea calm down for? Pick me and throw me into the sea." He replied, "And it will become calm. I know that it is my fault that this great storm has come upon you." Instead, the man did not best to throw back to land, but they could not, for the sea grew even wilder than before. Then they cried to the Lord, "O Lord, please do not let us die for taking this man's life. Do not hold us accountable for killing an innocent man, for you, O Lord, have done as you please." They then took Jonah and threw him overboard, and the raging sea grew calm. And the man greatly feared the Lord, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows to him. 17. But the Lord provided a great fish to swallow Jonah, and Jonah was inside the fish 3 days and 3 nights. Okay, God bless po sa ating pagkakay po ay upo na. Ang kasaysayan po ni Johnny kakaiba. Si Jonah po ay served as a prophet to Israel and Assyrian from 793 to 753 BC. Ang climate of the times ng panahon yun, Nineveh was the most important city in Assyria and would soon become the capital of the huge Assyrian Empire. But Nineveh was also a very wicked city. Karaniwan po kasi kapag ang isang lugar ay umuulan, mapapansin po natin sumusunod yung kalayawan. Mapapansin po natin sa mga sikat o mga malalaking mga syudad, meron mga sumusulpot din mga kasamang kalayawan ng isang lugar. At dito po makita po natin nakakaiba yung naging kasaysayan po rito ni Jonah. Sabi nga dito, si Elijah po yung unang tinalakay po natin being a prophet.
buong loob na humarap. Makita po natin yung tatag ng loob na humarap si Elijah sa 415 propeta ni Baal. Walang kagatol-gatol, hinarap niya itong mga propetang ito para sa isang paglalaban. At si Elisha po na nagbigay ng panahon para talaga maangkin yung kapangyarihan ni Elijah, ay nakamtan niya po ito sa pamagitan ng kanyang hindi niya paghiwalay dito kay Elijah. At si Elisha, nakamtan niya ito sa tamang panahon. At si Samuel, nakita ko kanina yung bata, si Gabo. Si Gabo po yun Gabriel. Nakita ko, habang umaawit po tayo, siya pumapalakpak for the first time, nakita ko po siyang ganon. At nakita ko na hinawakan yung akin, kaya nga sabi ko kanina, pinanganak na yung magmamana ng tambourine. Marami po akong pinagbibigyan yan, yung mga inaayawan. Kasi po na medyo simple lang po kasi yan, pero napakasarap hawakan po ng tambourine. Okay, si Samuel po sa kanyang kabataan, kaya hindi po natin sisinuhin ang edad ng isang tao, no? Sa kanyang kabataan, 9 years old, siya po ay tinawag ng Lord. Merong kakanyahan ng bawat propeta. Maalala ko po nung ako siguro more or less nasa 9 to 11 years old, palibase walang makasama marahil yung mga pastor noon na galing Biblias. Ang nagiging Christian service po nila sa bawat linggo lang po sila pumupunta sa church, o Sabado ng hapon pumupunta sila para sila mag-visitation sa mga kapatiran. At ako po yun na palaging ina-assign ng nanay ko, sige samahan mo si pastor. Ako naman, para ba sa panahon po natin ngayon, parang si Aji, palagi po namin kasama yan. Alam niya kasi may kainan talaga. Pagkatapos ng prayer meeting namin, talagang kasama. Pero ako po napipilitan sapagkat kailangan. Kasi hindi alam yung lugar, yung Bulacan na yan, yung iba-ibang lugar na pinupuntahan ng mga pastor noon. Ako po ay nasasama na ron within ganun sa edad na yun. Kaya po walang edad Kaya nung kanina si Gabo, nakita ko talagang walang edad ang pagpupuri. Kapag nasa puso ng tao ang pagpupuri, anuman ang kalalagayan mo, pwede mong purihin ng Diyos. Sapagkat sabi nga ni Joel, dito lang sa panahon ganitong paraan mo magagawa ang tunay na pagpupuri. Sa bahay, hindi naman puro tayo gawa, busy, hindi maintindihan. Trabaho, aliwat ka na. Yung pagpupuri nawawala na. Di ba? Pero dito, talagang bigay na bigay natin yung pagpupuri. Kaya nga dito, sa buhay po ni Jonah, makita po natin yung kakaibang kalalagayang kanyang nangyari sa kanyang buhay. Ang sabi nga po rito, kung dito po sa Pilipinas, merong Robert Reyes, the running priest. Sa kapanahon ng punong Old Testament, meron pong running prophet. Nakuha nyo ba? Hindi nyo na kayo joke, Uulitin ko po. Kung dito sa Pilipinas, merong running priest, si Father Robert. Si Jonas ay the running prophet. Bakit? Siya po kasi inutusan ng Diyos na pumunta sa Ninive. Ang papuntang Ninive, halimbawa po sa norte, ang ginawa ni Jonas, pumunta ng south, makikita kaya? Kung pupunta ka ng Malolos, at ang sasakyan mo, pupuntang monumento, makakarating ka kaya ng Malolos? Hindi po nangyari yun. Pero kay Jonas, naganap yun. Okay, sabi nga dito, Jonah, please, from the Lord, forsake his mission, the son of Amittai. Ang mabigat pa nito, sa tuwing merong babagiting pangalan, palagi pong kasama yung lahi. Di po ba, makapansin po natin, the son of Amittai, the son of Edgardo Castro, Senior, Junior. Diba? May ganun Kaya talagang kilala kung sino. At dito po, sabi nga rin, Jonah is mentioned in 2 Kings 14:25. He prophesied during the reign of Jeroboam II, the king of Israel, from 793 to 753 BC. God told Jonah to preach to Nineveh, the most important city in Assyria.
The rising world power of Jonah's day within 50 years. Jonah doesn't say about Nineveh. Ang nakakagulat po rito, binigyan ng pabalita si Jonah o binigay sa kanya yung mandate ng Lord na pumunta siya sa Nineveh sapagkat itong Nineveh ay napakasama na. Kapag ang Diyos nagbigay ng ganung detalye, talagang kumbaga oras na lang ang binibilang. Kaya nga sabi ron, within 40 days, pag hindi kayo nagsisi, masusugoma kayo. Ibig sabihin, magkakaroon ng dilubyo sa lugar na yon. Subalit kakaiba ang nangyari. Kung ating pong mapapansin si Propeta Nahum ang nagbigay ng detalye tungkol sa mga kalalagayan ng Nineveh. Sabi dito, Nahum says that Nineveh was guilty. Evil plots against God sa Nahum 1:9. Exploitation of the helpless sa chapter 2 verse 12. Cruelty and war, Nahum chapter 2 verse 12. Idolatry, prostitution, and witchcraft sa Nahum chapter 3 verse 4. Kaya God told Jonah to go to Nineveh about 500 miles northeast of Israel to warn of judgment and to declare that the people could receive mercy and forgiveness if they repented. Makikita po natin na ang Diyos palagi nagbibigay ng pagkakataon. Kaya napakahalaga yung mandate ng Lord ay patuloy na nasa isang tao na dapat niyang gawin. At ang isang nakita ko pang kakaiba rito, sabi nga, karaniwan, napapansin po natin dito si Jonah, parang binaliwala niya yung utos. Bakit ko nasabi? Meron ba inuutosan sa Nineveh sa Tarsis pumunta? Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, may inutusan kayo. Ay, pumunta ka nga ng duhat. Pumunta ng lulungkoy. Ano ibig sabihin nun? Pagbalik mo rito, makikita mo ang hinahanap mo. Di ba? Tayo mga, lalo sa ating mga Tagalog, makikita mo, hinahanap mo. Pagsuwe yun eh. At gano'n sa kalalagayan yun, makikita po natin na para bang si Jonah ay nagkaroon ng banal na galit. Nakaano na ba kayo ng banal na galit? Meron parang banal na galit, ano? Kasi makikita po natin, siguro i-analyze ko na sa buhay ni Jonas, marahil nakikita niya yung kasamaan ng lungsod ng Nineveh na para bang pumunta man ako dyan para hindi ako papansinin sapagkat napakasama na nila. Diba? Meron ganun minsan tayong halibay. Sabihan ko man yan, wala na kasi sila yung mga bantat na eh. Yung iba nga dyan, tinataboy nila. Yung mga pumupuntang ibang mga sekta yan, tinataboy nila. Ako pa, kaya pababayaan ko na lang sila. Pero hindi po ganun pala eh. Yung plano ng Diyos na kapag ikinutusan kung saan ka dapat pumunta, kinakailangan puntahan mo yon. Nakuha po natin? Kung ikaw ang inaatasan ng Diyos sa puntahan yon, mapapansin po natin na wala kang karapatan sabihin, ayaw ko po. Sapagkat dito po, mapapansin po natin na ang Panginoon nagpahayag kay Jonas, talagang makita po natin yung way ng Lord na ginamit kay Jonas para siya ay maibalik doon sa Nineveh. Okay. Ano yung unang nangyari? Nagkaroon po ng malakas na alon, malakas na hangin. Sino po rito nakasakay na sa barko? Itaas ang kamay. Tatatlo pala tayo, 4. Nakasakay ka. Maalala ko po yung biyanang ko. Buong-buo pa sa isipan ko yung nangyari. Palibase, gusto niya makarating sa Catbalogan, Samar. Gusto niya makita yung kanyang pamilya roon, mga ama, mga kapatid. Pumunta siya. Napakaganda ng balita sa amin. Alam niyo ba doon, sa barko, para ka lang nakasakay para ka lang nasa bahay. May sayawan, okay kainan, napakasarap ka. Okay, hindi na ka uwi sa bahay. Pangalawang punta, maniwala kayo, naisumpa ang pagpunta sa Bisaya.
Eh, masiraan ka ba naman dyan sa Manila Bay? Nasira yung makina, dalawang makina nasira, umaalo, sabi nga nila, hindi po namin mana kung ano gagawin namin, hindi namin mana kung kanino kami tatawag. Ganito po ang nangyari kay Jonas, yung kapitan ng barko, hindi nila mana kung paano gagawin nila. Naranasan din po namin ito doon sa Pari. Nung kami ando sa ilog ng Cagayan River, pauwi na kami sa Toran. Yung pong alon, sasakyan namin yung bangka lang naman, ubod ng liit. Maniwala ka yung alon. Sumasampa sa ano, maniwala ka, hindi umala kung anong panalangin ang gagawin mo. Makalusot ka lang doon. Ngayon, ano ibig sabihin nito? Minsan, ang Diyos gumagawa ng kakaiba para maintindihan mo yung mandate ng Lord kailangan mong gawin. Okay, ang isang maano pa rito, sabi rito, makita po natin kung ating yung God sent a violent storm. Makita po natin marami siyang paraan para yung to fulfill His mission. Okay, ano pa? God ordered the fish to vomit Jonah. Okay, hanggang sa dumating na yung pagkakataon talaga na sinabi niya, ako po yun. Ihagis niyo ako rin sa dagat. Pero yung mga tao medyo baka magkamali tayo. Baka pag hinagis natin ito, mas grabe ang mangyari. Pero talagang dumating yung pagkakataon, nagsapararan talaga si Jonah na nga. Siya na nga. Minsan, di ba? Minsan, tayo pala yung dahilan eh. Minsan tayo pala yung dahilan. Kaya nagkakaroon ng trouble, pero nagpapatay mali siya ng tayo. Baka siya nga. Minsan tumuturo pa tayo. Siya nga. Oo nga. Ako pala. Diba? Minsan marami tayong tinuturo, bine-blame natin. Yung pala tayo pala. Kaya natukoy ng kapitan at ng mga tripulante na siya na nga, ano ginawa? Itinapon siya doon sa dagat. At ano nangyari? Siya po ay nilulon. Sabi rin eh. Yung muna kinuha siya, di ba? Ngayon, pangalawa, noong kanyang dalhin doon sa Ninive, halos 3 araw at 3 gabi. Tingnan niyo yung layo ng lugar na pinuntahan ni Jonas. Talagang gusto niyang tumakas sa order ng Lord. Pero hindi po pwede. Gagamit siya ng kahit anong paraan para gamitin kanya. Para ikaw ay magsalita sa bansang o sa lugar ng Ninive. Ganyan po kung minsan ganun ang pinararana sa atin ng Panginoon kasi mahalaga ka sa harapan ng Panginoon. Kaya ikaw kapag inutusan ka, meron siyang mandate na kinakailangan sabihin mo upang makamit ng mga tao yung salita ng Diyos na pinasasabi siya. Ano ba isang inulit nga? Iniluwas siya doon sa baybayin ng Ninive. Ano pa yung pangatlo? Yung uli, yung beer. Hindi ba? Pag nauna yan, ano na yan? Provided a great fish to swallow mali si Brother Joel. Sumusuway. Nakita ko siya. Kakay. Kaya pala nalilito ko talaga si Joel. Hindi ako sanay sa ganyan, pero alam ko kung ako Okay, ibig sabihin, nakita po natin na naghahanda ang Diyos para dalhin ka doon sa lugar na dapat pagdalan sa'yo. Kaya hindi ka makatatakas, kapatid. Kung i-refer natin sa ating buhay pananampalataya, di ba? Napapansin ba natin yun? Matagal na tayong mananampalataya, inutusan ka na ng puntahan yung kapatid mo. Marami kang mga ablays. Ando naman po si ganyan. Di ba? Pero ikaw ang pinupunta ron. Kaya gagamit ang Diyos ng malaking isda para papuntahin ka ron. Natatakot ba yun? Isipin mo nga na gagamit ang isang malaking isda. Marahil hindi isda yung gamitin. Marahil ibang paraan ang gamitin ng Diyos para pumunta ka doon sa kanyang mandate sa iyo. Di ba? Pwede rin po natin sa atin. Tayo mga may edad na alam natin yung ibig sabihin. At dito po makita natin si Jonas,
kinain ng malaking isda. Di ba? He provided a great fish to swallow Jonah. Sa sipo, God ordered the fish to vomit Jonah. Diyan pa lang tayo ngayon. At makita po natin sa di, sabi nga, God made a vine to shade Jonah. Okay, minsan, doon tayo napupokus sa maliliit na bagay. Alam niyo ba yung ginawa ng Diyos na sa Tagalog yun, ikika yun eh, hindi naman gabi yan. Merong malaki kung nakita sa amin, merong malaking ano, pero at least parang gano'n na rin siguro, basta malaking dahon na pumover sa kay Jonah, kaya nga nasarapan si Jonah, napakasarap matulog. Naranasan niyo ba matulog sa ilalim ng punong kahoy? At kay Jonah, nangyari po yun. Napasarap yata tulog. No? Napasarap ang tulog. Subalit sabi nga, God provided a worm to eat the vine. Okay. Ngayon, kaya pinaranas kay Jonah ko sapagkat ibig ng Diyos na maintindihan ni Jonah yung kanyang mandate na kinakailangan pumunta siya sa Nineveh, kinakailangan magsalita siya ron. Subalit si Jonah nga, nakatulog at yun. Nag-provide ang Lord ng worm. Hindi naman siguro ano yan, yung uoy na maliit lang sapagkat napakadali nyo naubos eh. Yung dahon eh. At yun po, nung maubos po yung dahon na yan, nagkaroon ng parang sama ng loob na naman si Jonah. At sa letter F, sabi nga dyan, God provided a scorching wind to blow on Jonah. Tapos nagpadali naman siya ng hangin. Yung amihan siguro, medyo pag yung habagat, medyo mainit-init siya, ano? At yun, nagkaroon siya ng ganung ano, at nakita niya parang hindi maganda yung pakiramdam niya. Ngayon, ano po yung ating makikita rito? Minsan, nakatingin po tayo doon sa maliliit na bagay na nagiging hadlang para hindi tayo makapunta doon sa Nineveh. Marami tayong dahilan. Maglalaba ko, pastor. Bukas po, pastor papasok ako Linggo po ngayon, ito lang yung araw ko. Di ba? Meron gano'n po minsan. Minsan naman, maraming mga dahilan talaga. Subalit makikita po natin yung mga dahilan na ginamit ni Jonah ay hindi naging hadlang para hindi siya pumunta sa Nineveh. Gumamit ang Diyos ng malaking isda para gusto mo ba yun? Gusto ba natin yun na dumating yung panahon na dala-dala tayo sa isang lugar para balik ang isang nakikita po natin dito, no? Sabi nga, ang Diyos, sabi nga dito ang Diyos patuloy na gagamitin Kanya sa anumang paraan kapag inutusan Kanya. Siguro yun ay isang aral na makikita natin na ang Diyos ayaw mo mang kumilos ngayon, pero ikaw pa rin yung gagawa. Ikaw pa rin yung gagamitin ng Diyos para mapuntahan mo yung Nineveh na angkop sa iyo. Sa anumang bagay, ang Diyos, pinili ka. At tandaan mo ito, kapag pinili ka ng Diyos, meron kang gagawin para sa Kanya. Okay, maalala ko rin po, ito yung isang parang kwento na rin. Kasi sila Lolo Melchor, kung kayo po kilala nyo si Lolo Melchor, asawa po ni Auntie Grace, yung palagi ito asama sa atin dito tuwing anniversary, yung halimbawa meron silang mga mission. Makikita po natin sila po'y matatanda na, subalit si Auntie Grace marahil hindi na siya makararating dito sapagkat siya may katandaan na nasa 80 mahigit na. Hindi na siya makakasampa rito. Pero napakasarap pong maintindihan at maalala natin na sa kanyang kabataan talagang ginugol niya yung kanyang panahon para talaga pumunta sa lugar na ito. Amerika, Pilipinas. Hindi naging malayo ang Amerika at Pilipinas para makarating dito. Ngayon ang challenge nun, napakasarap na hanggang bata tayo, paggamit tayo sa Panginoon. Hanggang may lakas tayo, gamitin natin ang may kalakasan ng ating mga katawang ito. Minsan magugulat ka ng tayo, minsan pinag-aaralan ko ang buhay Minsan magugulat ka na lang, hindi ka na pala makalakad. Tapos saka ka mag-aapura. Saan ba tayo pupunta? Minsan ganun, magugulat ka lang tayo. Gusto mong pumunta sa lugar na hindi na sapagkat hindi ka na makalakad. Noong kabataan natin, sinayang natin ang mga pagkakataon. Pero salamat po. Salamat sa ating kapanahonan ngayon.
may pag-asa pa tayo na pwedeng purihin ng Panginoon, pwede nating paglingkuran ng Panginoon, pwede tayong mag-share sa lahat ng mga tao na gusto natin, sa mga taong kaibigan natin, sa mga kapitbahay, sa lahat ng tao na po pwede nating sharean ng salita ng Diyos. Hindi po nagbabago ang Great Commission ng Diyos to preach the gospel. At sa panahon ni Jonah, ganun din. Ipahayag mo ang salita ng Diyos. At ikaw lang ang po pwedeng makagawa nun, kapatid. Kaya ka nilikha ng Diyos, kaya ka pinili ng Diyos, pero ang angkop na kalalagayan dapat gamitin. Ay tayo po ay magsitayin lahat. Hallelujah. Hallelujah. Alam ko po na alam natin ang buhay ni Jonas kung paano siya tumalilis sa Panginoon. Pero hindi nangyari ang kanyang kalooban. At sa ating pong araw-oras na ito, nakita ko po na gusto nating paggamit sa Panginoon. Nakita ko po na pwede kang paggamit sa Panginoon anumang oras, anumang araw, at saan man lugar, ay pwede kang gamitin ng Panginoon. Bakit hindi mo sabihin sa Lord, Panginoon, mula sa araw na ito, gusto ko pong paggamit sa iyo. At tandaan po natin, anumang bagay, maliit man ito o malaki, ay napakahalaga sa Panginoon. Ano man yung po pwede mong gawin, yung unang pag-akbang na pagbibigay mo ng panahon sa Panginoon ay hindi nawawalang kabuluhan. At sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, sa araw na ito, gusto ko pong paggamit sa iyo. Itong linggong ito, pupuntahan ko po sa ganito. Sasabihin ko yung gusto mo mangyari sa mga wala pang pagkakilala sa iyo. Ipamamalita ko yung pag-ibig ng Diyos na ginawa mo sa akin. At sa araw na ito, magagamit ako sa iyo sa anumang paraan. At tandaan po natin, anumang bagay, anumang gawain na ibinigay po natin sa Panginoon, yun lang po ang mananatili. Yung ginawa po natin sa Lord, ang siyang mananatili. Yung ginawa natin sa mundo, masusunod po yun, ang sabi ng banal na kasulatan. Subalit ang nagawa natin sa Panginoon ay hindi nawawalang kabuluhan. At doon po sa mga gustong tanggapin ng Diyos, doon po sa mga hindi pa tumanggap sa Panginoon, gusto bang tanggapin siya? Sabihin mo sa sarili mo, Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan, sa aking mga kamalian, sa aking mga karumihan. Linisin mo ako. Sa oras na ito, Ama, pumasok ka sa aking puso. Ikaw na ang magmamay-ari ng aking puso mula ngayon. Ikaw na ang mag-drive ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y mananalangin. Ama naming Diyos, marahil ay hindi kompleto ang detalye ng aking sinabi tungkol kay Jonas. Marahil kulang pa ang karanasan ni Jonas upang patuloy na maintindihan namin ang iyong mandate sa amin. Marahil, Ama, hindi pa sapat ang aking mga nasabi. Pero ang alam ko, ang sabi mo nga sa iyong mga salita, hanggang kaliit-liit ang mga salita mo, Ama, kapag ito'y sinabi namin, ito'y mag-a-additional upang patuloy na makonfirm ang iyong kalooban sa mga tao. Nawa, Panginoon, ang mga salita mong nahayag ngayon ay patuloy na ma-impart sa mga kapatid ko upang kami magsalita doon sa mga kaibigan, doon sa mga kamag-anak, doon sa mga kapatid namin sa physical, na sila upang makakilala ng lubusan sa iyo bago mahuli ang lahat. Alam namin, O God, na malapit na ang panahon. At alam namin na ikaw lamang ang nakakataon nito. Ang maganda rito, yung nagampanan namin, ang tungkulin namin bago mahuli ang lahat.
Kaya Ama, pagpalaan niyo Ama ang bawat isa nandito ngayon. Patuloy yung mga may karamdaman, patuloy ang kagaling ay pagkaloob mo sa kanila. Doon sa mga nangihina ang kalakasan, patuloy na kamtin po nila, Ama. Hallelujah. At alam namin, O God, na ikaw alam mga nakagagawa nito. Yung may mga pangailangan sa pinansyal, O God, hallelujah. Patuloy, Ama, na panampasin mo sa iba't ibang mga pagsubok ang mga kapatid ko ito. At patuloy, Ama, na patuloy pagtagumpayin mo ang lahat ng mga anak mo sa lugar na ito upang patuloy na ma-realize nila na kami merong Diyos na buhay, Diyos na puprovide sa lahat ng aming mga pangailangan, Diyos na nagbibigay ng kalakasan kung mga kami nangihina, Diyos na nagbibigay ng tagumpay kung kami nalalaglag. Salamat po Ama, sa iyo ang papurihan, sa iyo ang karangalan, sa iyo ang lahat ng pagpapala. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat po ay magsabi na Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen.